Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang state of national calamity sa buong bansa sa loob ng isang taon upang mapabilis ang mga operasyon ng rescue, relief, recovery at rehabilitation matapos ang malawakang pinsala na idinulot ng Bagyong Tino. Ang deklarasyong ito ay naglalayong palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang maagap at maayos na paghahatid ng tulong sa mga lugar na lubhang nasalanta ng kalamidad. Ayon sa Malacanang, ang deklarasyon ay nagbibigay daan sa pamahalaan na mas epektibong maipatupad ang mga hakbangin sa humanitarian assistance, kabilang ang mabilis na distribusyon ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong residente. Pinahihintulutan din nito ang pagpapakilos ng mga pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at iba pang kaukulang pondo ng pamahalaan upang mas mapabilis ang mga operasyon ng tulong at rehabilitasyon. Sa ilalim ng State of National Calamity, maaari ring ipatupad ang mga mandatory remedial measures upang maprotektahan ang publiko laban sa mga mapagsamantalang negosyo. Kabilang dito ang pagpataw ng price ceiling o takdang presyo sa mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, asukal, langis at gamot. Ipinagbabawal din ang overpricing, profiteering at hoarding o pag-iimbak ng mga mahahalagang produkto upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga ito sa panahon ng krisis. Magkakaroon din ng pagkakataon ang mga pinakaapektadong sektor, partikular na ang mga magsasaka, mangingisda, maliliit na negosyante at mga nawalan ng kabuhayan na makakuha ng mga pautang na walang interes o may mas magaan na kondisyon mula sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno. Layunin nito na muling mapaandar ang kanilang kabuhayan at matulungan silang makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo. Bukod dito, inatasan ng Pangulo ang lahat ng nauukol na ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang mga post-disaster recovery at rehabilitation measures. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada, tulay, paaralan at iba pang pampublikong pasilidad, pagtulong sa mga nawalan ng tirahan at pagsasagawa ng mga programang pangkabuhayan upang maibalik ang normal na pamumuhay ng mga mamamayan. Dagdag pa rito, binigyang diing Pangulo ang kahalagahan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo upang masiguro na ang bawat pisong inilaan para sa rehabilitasyon ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Pinuri rin niya ang dedikasyon ng mga lokal na opisyal, uniformed personnel, at mga volunteer na patuloy na nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng publiko. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, inaasahan ng pamahalaan na mapalakas ang kabuuang kakayahan ng bansa sa pagtugon sa mga sakuna at mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad tungo sa mas matatag, ligtas at handang Pilipinas. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.